Good morning po sa ating lahat. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po Lord God sa umagang ito, sa buhay po ng bawat isa. Salamat Panginoon maging sa salita mo na aming nga pong pag-aaralan. Dalangin po Diyos, patuloy na mangusap ka sa iyong mga anak. Banal na Espiritu, salamat din po sa iyong presensya sa pangalan ng Jesus. Amen. Makakaupo na po tayong lahat sa presensya po ng Panginoon. Praise God. Lahat po ng masaya magsabi ng Amen. 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 Praise the Lord. Dahil kahit na anuman po yung pinagdadaanan ng bawat isa sa atin, alam po natin na kung tayo po ay nasa presensya ng Panginoon, meron pong kagalakan. So, maging masaya po tayo sa kanyang presensya. Okay? So, if you have your Bible, please open with me in the book of 1 Peter 1 verse 8. Sabi po dyan sa 1 Peter 1 verse 8, though you have not seen Him. Alam po natin na hindi pa po natin nakita ang ating Panginoong Jesus. Hindi nga natin sure kung yun bang picture ni Jesus na nakikita natin ngayon, ganun ba yung kanyang mukha? We don't sure about it. Pero sabi dyan, though you have not seen Him, you love Him. So ito po yung pwede natin maipagmalaki na mahal natin ang Panginoon. And even though you do not see Him now, pero darating ang time, naniniwala tayo na makikita po natin siya ng mukhaan someday. Okay? Sino po yung mga excited na makakita ng tunay na mukha ng ating Panginoon? Amen. And you believe in Him and are filled with an inexpressible and glorious joy. Yan. No, dahil hindi man natin po siya nakikita right now, pero naniniwala po tayo at tayo po ay punong-puno ng kagalakang hindi pwedeng ma-describe na kagalakan. So this morning, our topic is about living a joyful life. Living a joyful life. So ang buhay man po natin sa mundong ito, maraming mga testing, maraming mga trials, maraming mga bagay-bagay na nakakapagbigay sa atin ng kabigatan, pero nandun po sana na pinipili po natin sa araw-araw nating buhay na tayo po ay mabuhay na mayroong kagalakan. Amen. So wag natin sayangin yung araw katulad ng araw ngayon. Kahit na may testing po tayo, may mga problemang hinaharap, nandun pa rin na pipiliin natin maging masaya kaysa maging malungkot. Sabihin mo dyan sa katabi mo, kasi ang lungkot-lungkot ng mukha. No? So, pipiliin pa rin natin maging masaya. No? Kasi, alam mo din yung pag, in spite of everything na masaya tayo kaysa yung nagiging malungkot, di ba tingnan po ninyo, pag nakakita ka ng isang tao, nakita mo na masaya yung kanyang mukha, ano yung effect sa iyo? Di ba natutuwa ka rin? Na sinasabi mo, minsan pa nga naiinggit ka, buti pa siya masaya. No? Di piliin mo rin maging masaya, isn't it? Yes. Piliin din natin maging masaya in spite na anumang sitwasyon meron tayo. Kaya, living a joyful life. Kasi ang mga Kristiyano po sa mundong ito, ang evaluation po is that ang mga Kristiyano ang pinakamasayang tao sa mundong ito. Amen. Amen. Kaya kung sinasabi po natin tayo mga Kristiyano, nandun po na talagang ipapangalandakan natin sa mundo na tayo po ay masayahing tao. Kaya pag alam nilang Kristiyano ka, hindi ikaw yung Kristiyano, nandiyan na naman ang sungit-sungit. O nandiyan na naman, parang hindi ma-describe ang mukha. Ay, sana hindi po ganoon ang description po ng isang Kristiyano. Kundi, tayo po ay namumuhay sa mundong ito na mayroong kagalakan. So, why it is that Christian should live a joyful life? Bakit nga ba? Bakit? Because, ayan, number 1 natin. Because they know that their sins are forgiven. Ayan. Kaya po tayo ay nabubuhay na mayroong kagalakan kasi alam natin
na ang mga kasalanan po natin, ito na po ay napatawad. Okay? Forgiven, sabi diyan. Kaya, huwag na po tayong malungkot dahil alam natin na sa paningin ng Panginoon, meron pong kapatawaran sa mga nagawa nating kasalanan. And literal, di ba? Pag may ginawan ka ng hindi tama sa iyong kapwa at pinatawad ka, di ba, ang saya-saya mo. So, ganun din po sa Panginoon. Because we know na sino man tayo, ano man tayo, sa pamamagitan po ng pagkakaroon po natin ng Kristo sa buhay, tayo po ay Kanyang pinatawad. Nilinisan po tayo ng ating Panginoon sa ating mga kamalian. So dapat maging matuwa po tayo. Acts 13, verses 38 to 39. Sabi niya, "Therefore, my brothers, I want you to know that through Jesus, the forgiveness of sins is proclaimed to you." O, tingnan po ninyo, proclaimed to you. Sino bang hindi matutuwa? Pag nandun na po na alam mo, at sigurado ka na ang Diyos na pinaglilingkuran mo, ang Diyos na tinanggap mo sa buhay mo, ay kayang-kayang Kanyang patawarin. Verse 39, sabi niya ulit yan, "Through Him, everyone who believes is justified from everything you could not be justified from the law of Moses." Kasi from the law of Moses, kung ating titingnan in the Old Testament, napakarami pong dapat gawin ang bawat isa. Mga ritual na ginagawa in order to be forgiven. But praise the Lord, sa New Testament, as long as we have Jesus Christ in our life, the blood of Jesus, yun na po yung pinantubos para pinanlinis, pinanghugas sa ating mga kasalanan. So, ang sarap isipin mga kapatid, sino man tayo noon, ano man yung mga pinaggagawa natin noon. Kasi bawat isa sa atin, nung walang Kristong naghahari sa buhay, may mga ginawang hindi tama sa buhay, isn't it? No? Kung noon nga, ang galing-galing mong magsalita ng masama, ang supla-suplada mo, no? Pero, praise the Lord, dahil binago ni Kristo. So, dapat po maging masaya tayo. Psalm 68 verse 3, another supporting verse, sabi diyan, "But may the righteous be glad." Sino po yung mga righteous? Magsabi ng amen? Amen. Amen. We become righteous because of the Lord Jesus Christ. So mga righteous people po tayo. Kaya sabi diyan, "If you consider yourself as a righteous one, be glad and rejoice before God." Yan ang kanyang sinabi. May they be happy and joyful. Kaya kung sinasabi natin na tayo isang righteous person, no, isang taong matuwid sa paningin ng Panginoon, ay kinakailangang maging masayahin. Okay? Yan ang sabi sa kanyang salita. Be happy and joyful. Okay, number 2. Bakit po ang mga Kristiyano, we need to live a joyful life? Because they know that they are children of God. Because they know that they are children of God. Alam natin, alam mo, alam ko, na tayo po ngayon ay isa ng tunay na anak ng Diyos. Dahil hindi po dati, no? Hindi original na anak tayo ng Diyos. Kundi nung tayo isinilang sa mundo ito, anak na po tayo ni Satanas. Kaya lahat ng tao sinisilang sa mundo ito, actually, ang original na ama ay si Satanas. But praise the Lord, no? Dahil tayo po ay naibalik kung sino talaga yung totoong tatay natin. Kaya yung mga taong sinisila ngayon, at ang mga taong walang Kristo, hindi ko sila anak ng Diyos. Out of ignorant, out of innocent, ganun tayo noon. Ang alam natin, tatay natin ang Diyos. Pero kung titingnan pala natin ang salita ng Panginoon, dahil merong kasalanan sa atin, hindi pala siya yung tatay natin. Kundi ang nagmamay-ari pala sa atin ay ang demonyo, si Satanas. Bakit? Kasi walang espiritu ng Diyos sa buhay natin.
Kaya kung walang Espiritu ng Diyos, no? Eh, sino ngayon ang tatay mo? Eh, dalawa lamang po yung pwedeng sabihin, anak ni Satanas at anak ng Diyos. Eh, kung walang Espiritu ng Diyos sa atin, eh, kaninong anak tayo? Remember that the Spirit of God, ito yung DNA. And natural, pag hindi kayo pareho ng DNA, ng paternity or maternity, hindi siya yung tatay mo. Isn't it? So, ganun din po. John chapter 1 verse 12, Yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. So dahil tinanggap natin si Jesus, naniwala tayo sa Kanya, nagkaroon tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. At ang karapatan na yan, it should be on process. No? At may mga responsibilidad na dapat kang gawin. Right now, we have the right to become children of God. So, gawin po natin yung tama para tunay nga na meron tayong karapatan maging anak ng Diyos. Right now, we have that right. May karapatan. Kaya nga, sa araw na ito, di ba, this is one way na ipinapakita natin na tayo ay may karapatan na tawaging anak ng Diyos. Kaya inuuna natin ang Panginoon. Because we know na ang gawain na katulad nito ay nalulugod sa mata ng Diyos. Nagpupuri tayo sa Kanya. No? Kaya nga iniaalay natin yung araw natin ngayon para sa Panginoon. Galatians 3 verse 26. Sabi niya ulit sa Galatians 3 verse 26. You are all sons of God through faith in Christ Jesus. Through faith in Christ Jesus, tayo po ay nagiging anak ng Diyos nang dahil po sa ating pananalig, pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga po yung pananalig, pananampalataya natin, kinakailangan may action. Hindi lamang yung naniniwala tayo na tunay nga na si Jesus, no, ang tagapagligtas, pero hanggang doon lang. But for us, what we are doing is that talagang nakikita sa buhay ng bawat isa na ang pananampalataya natin ay kailangang may gawa. Faith with action. At mula nung tayo po ay nakakilala sa Panginoon, ang buhay po natin sa mundong ito, we need to live by faith and not by sight anymore. Kaya kaparte ng buhay natin, nandun yung faith. No? At kinakailangan i-exercise natin every day, every time. So, ganun po ang anak ng Diyos. 2 Corinthians 6 verse 18. Sabi niya sa 2 Corinthians 6:18, I will be a father to you, and you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty. So, sabi po dyan, I will be a father to you. Di ba masaya tayo? Dahil alam natin na ang tatay natin ay walang iba kundi ang lumalang ng langit at lupa at nagmamay-ari ng lahat-lahat. Sa mundong ito, pag mayaman ang tatay mo, di ba, tuwang-tuwa ka? Kasi alam mo, mabibili mo ang gusto mo. Kasi mayaman si tatay. Di ba, kung mahirap si tatay, may kalungkutan. Kasi hindi man lang makabili ng masarap na pagkain, alam natin na mahirap ang buhay. So sa mundong ito, ganoon. So how much more kung ang tatay natin ay siya ang nagmamay-ari ng lahat-lahat. Kaya yung katabi mo na may Jesus sa kanyang buhay, na ang tatay niya ay Diyos, ay mayaman niya. Mas mayaman ka pa kaysa sa amo mo. Spiritually speaking, you are more than richer than your employer. Kasi si employer mo, pag hindi siya mananampalataya sa Panginoon, ang kayamanan niya ay sa mundong ito lamang. At ang kayamanan niya, temporary.
Pero ikaw, eternity. Kaya lamang na lamang ang buhay mo, kapatid. Kaya sa bahay ni amo, kahit na inaapi ka ni amo mo, may konsuelo doon. No? Kasi si amo mo, lamang lang siya dito sa mundo. Pero ikaw, lamang na lamang pag ang pag-uusapan ay spiritual things. Kaya dapat walang nagsasabi sa atin, naku, kawawa naman ako sa mundong ito. Remember, your life here on earth is just only temporary, ilang taon lang na tayo ay mabubuhay sa mundong ito. Samantalang sa Panginoon, it is eternity, buhay na walang hanggan. So yun yung pag-asa natin. Yun yung inaasahan natin. Kaya kahit na anuman po yung sitwasyon natin right now, sige lang, okay lang yan. Piliin nating maging masaya. Amen. Okay, number 3. Bakit ang mga Kristiyano kinakailangang mabuhay na may kagalakan? Because, sabi diyan, they are set free from sin's power. Kanina, sins are forgiven, kaya masaya. Pero ngayon, we are set free from sin's power, sa kapangyarihan po ng kasalanan. Kaya tingnan po ninyo mga kapatid, noon, no, hindi mo namamalaya, nagkakasala ka. Pero ngayon, pag may ginawa kang hindi tama, no, nakukonsensya ka kaagad. No, na alam mo na mali yung ginawa. Kaya you can easily ask forgiveness to God. No? Kasi nandun po, alam na natin na tayo po ay malaya na sa kasalanan. Psalm 118 verse 5. Sabi din sa Psalm 118 verse 5, in my anguish I cried to the Lord, and He answered by setting me free. May kalayaan po sa Panginoon. No? Kaya ano man yung anguish natin, ano man yung hinanakit or nararamdaman, no? Ano man yung mga iniiyak natin sa Panginoon, kapatid, sasagutin ni Lord by setting you free. Palalayain kanya. John chapter 8, verse 32. Sabi niyo ulit dyan, then you will know the truth, and the truth will set you free. Kaya kung alam po natin yung katotohanan, bakit pa tayo magiging malungkot? So, piliin po natin maging masaya sa mundong ito. Ba't antay-tahimik natin? Antay-tahimik natin. So, piliin natin maging masaya. Sabi nga natin, ano man yung sitwasyon mo, ano man yung nararamdaman mo. Kaysa naman yung nararamdaman mo na lungkot, hakayaan mo doon, di palitan mo ng kagalakan. Kasi malulugi ka. Huwag nating sayangin ang araw na ito at ang mga araw na darating pa sa buhay natin na nalulungkot ka. Kaya nga sabi natin, piliin natin maging masaya. Magiging lugi ka kung nalulungkot ka lang, kung ang ginagawa mo sa buhay mo ay hindi mo maintindihan. No? You rather choose to live a joyful life. Verse 36. John 8 verse 36. Tingnan na natin kung ano sabi doon. Yeah. So, if the Son sets you free, you will free indeed. So, napalaya na po tayo, sabi diyan. Pinalaya ng Panginoon. Kaya praise the Lord. No? Romans 6 verse 22. But now that you have been set free from sin, and have become slaves to God, the benefit you reap leads to holiness, and the result is eternal life. O, tingnan po ninyo. Dahil pinalaya na po tayo sa kasalanan, sabi diyan, no? Pag-aari na po tayo ng Panginoon, the benefit you reap leads to holiness. Kaya, God is changing us from glory to glory. Dating makasalanan, pero ngayon sa mata ng Panginoon, ay malinis na. And the result, sabi diyan, ang magiging result, eternal life.
Buhay na walang hanggan. Yun lamang iisipin po natin, na hawak-hawak natin ang buhay na walang hanggan. Masaya ka na, isn't it? Kaysa alam mo na hindi mo alam kung sa darating na araw, pag nawala ka sa mundong ito, saan kaya ako mapupunta? Sa langit ba o sa impyerno? But now that you have Jesus, you have God in your life, alam mo kung saan ka mapupunta. Alam mo na mayroong buhay na walang hanggan, na makakamtan ang bawat isa. So ito po sana yung maging inspiration ng buhay natin, mga kapatid. No? Na ano man yung buhay natin right now, pinagdadaanan natin ngayon, no? Inspiration sana natin na mayroong buhay na walang hanggan, na hawak-hawak ng bawat isa. Kasi kung yun po yung magiging inspiration natin, na palagi natin iisipin na hawak-hawak po natin ang buhay na walang hanggan. Ito po yung talagang magbibigay sa atin ng hope, inspiration, upang sa ganun, dumating man yung time na ma-discourage ka, dumating man yung time na ang lungkot-lungkot mo, and then you will realize na ang buhay mo sa mundong ito ay hindi lamang magtatapos dito, kundi meron pang pag-asa, merong eternal life. Amen? So habang tayo po ay naririto sa mundong ito, di-enjoyin natin ang buhay natin kahit na may problema. Isn't it? Kahit na ano man yung nangyayari, we just enjoy it. Kasi tingnan po ninyo, minsan lamang po tayo mabuhay sa mundong ito. At hindi na po mauulit. Dahil hindi tayo naniniwala sa reincarnation. O, tingnan niyo ang mga Chinese. They believe in reincarnation. Kaya nga, kung nanonood kayo ng mga Chinese mga movies nila, no? Andun yung reincarnation. Yung namatay ngayon, tapos after how many years, mabubuhay na muli. Ganon. Meron silang tinatawag na reborn, pero ibang klase ng reborn. Not like for us, na ang belief natin, no, in this world, habang tayo nabubuhay, na reborn tayo pag tayo ay na-born again. No? Na bago na. So, pahalagahan po natin yung buhay natin right now. Ilang taon pa ba yung remaining sa buhay natin? Nandun po sana na huwag nating sayangin. No? Mahaba man ito or maikli lamang, huwag nating sayangin. Ang maganda po dito is that ginamit natin ang buhay natin ng naaayon po sa kalooban ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sabihin mo dyan sa katabi mo, huwag ka nang malungkot. Iniwanan ka lang ng mahal mo, ang lungkot-lungkot mo. Remember, si Jesus, ni kailanman hindi kanya iiwanan at hindi kanya sasaktan. So, sino ang pipiliin natin ngayon? Hindi manatili tayo kay Kristo, isn't it? Dahil kung mananatili tayo sa Kanya, alam natin na hindi niya tayo sasaktan, kundi nandun na gagabayan niya tayo at tutulungan. Kaya kung may Jesus na naghahari sa buhay natin, kapatid, no? Buhay po natin sa mundong ito, it will become a perfect life in the Lord Jesus. Kahit na may testing, kahit na may mga problemang dumarating, alam mo, meron kang partner. Alam mo na meron kang karamay kasama para mapagtagumpayanan anuman ang iyong sitwasyon. Remember our topic last Saturday? Being an overcomer. So, being an overcomer, pag talagang napagtagumpayanan po natin lahat-lahat, of course, makikita rin po sa pamumuhay natin, makikita rin po na tayo ay nabubuhay sa mundong ito na mayroong kagalakan sa buhay. Amen? Amen. Yes. Dapat po, pag nakita po tayo ng mga tao, ang impression nila, ba't kaya ang saya-saya nito? Yeah.
Dapat ganon. Pag nakita nila tayo, ay masayahing tao ito. No? Kahit na may problema, okay pa rin. Kaya niyang dalhin, nakangiti pa rin. Dapat ganon po yung impression ng mga tao. Hindi pag nakikita tayo, ano naman kayang problema nito? Ang bigat-bigat ng mukha. Kasi diba, sa mukha nakikita kung meron tayong pinagdadaanan o wala. Pero sabi nga natin, may pinagdadaanan man tayo kahit na sabi natin ang bigat-bigat niyan, pipiliin pa rin natin maging masaya. Amen. Okay, number 4. Number 4 is that because we are delivered from all fear. Yeah. Because they are delivered from all fear. Nawawala ang takot. No? Ang takot sa mundong ito. No? Ano ba ang kinatatakutan mo sa buhay mo, kapatid? Tanungin mo yung katabi mo. Ano ba yung kinatatakutan mo sa buhay mo? Ano ba? So, tingnan natin ano ba ang kinatatakutan natin sa buhay natin sa mundo ito. Natatakot kang tumanda? Eh, lahat tayo papunta doon eh. Wala namang taong hindi tumanda, isn't it? Oh, so bakit tayo matatakot? No? Matatakot ka, natatakot ka dahil iniwanan ka? Hayaan mo lang yung nang-iwan sa'yo. No? Huwag tayong matakot. Lalo na ngayon, mayroon tayong Jesus. So, ibig sabihin, hindi ka nag-iisa sa mundo ito. Okay? Natatakot ka dahil out of the calendar ka na. Lampas ka na ng 31. Wala na sa kalendaryo. Meron namang tape measure. Diba? Or thermometer pala. May tape measure. So, no, wala po tayong dapat ipangamba, mga kapatid. Kahit na saan po tayo dalhin ng Panginoon. Ibalik tayo sa Pilipinas, ay wala tayong dapat ipangamba. No. Kasi sabi sa kanyang salita, di ba? Ang pagpapala, ang anak ng Panginoon, pagpapalain kanya, saan ka man niya dalhin. Saan mang lugar. No. Pag uwi sa Pilipinas, of course, kasi Pilipinas doon, iba ang Hong Kong, isang Pero di ba, saan ka mas masaya? Dito sa Hong Kong o sa Pilipinas? Sa Pilipinas. Yes. Kahit na nakailang dekada na tayo dito sa Hong Kong, no? Hindi pa rin natin makakalimutan ang Pilipinas. Kasi talagang mas masaya ng dihamang ang Pilipinas, isang Tingnan po ninyo, yung bakasyon ninyo 2 weeks lamang sa loob ng 2 taon or isang kontrata. Parang ang equivalent ng 2 weeks sa Pilipinas ay equivalent ng 2 years dito sa Hong Kong. Isn't it? Yung pag-uwi mo nga lamang ng ilang araw, very memorable na yun. Kaysa yung pagtira mo dito na. Kasi that is the reality na nangyayari sa buhay natin. Tayong mga OFW, it's the reality. Kararating mo nga lamang, galing ng bakasyon, nagbibilang ka na ng araw. Isn't it? Parang ang daling palipasin. No? And then pagdating mo sa Pilipinas, ang nakakatuwa pa minsan, no? Pagdating mo sa Pilipinas, ang laki-laki ng bahay mo. Pagbalik mo dito, no, yung sala ninyo doon sa Pilipinas, yun na yung size ng bahay ng amo. Diba? Ang tulugan mo, nagtitiis ka doon sa maliit na kwarto. Na kung titingnan natin ang buhay, pero nakakaya natin, isn't it? Nakakaya natin. So dito makikita natin na tunay na ang galing-galing ni Lord. He knows it.
His thoughts are higher than our thoughts and His ways are higher than our ways. Tingnan mo sila. Kung wala kayo na nagtatrabaho sa bahay ni amo yung mga ordinary na family, kaya kahit na mahirap din sila, actually, mga nasa middle class lamang, no? Bakit sila kumukuha? Kasi nga, mas malaki pa rin yung sahod nila, nakakapagtrabaho sila, than they will stay in their house. So they rather get helper para makapagtrabaho sila, kaya tipid na tipid din sila. Kaya pansinin ninyo, tipid na tipid. At least, mas malaki pag nagsweldo sila, ang ipapasweldo sa atin, mga 10% lang siguro ng kanilang salary. No? Pero for us naman, malaki yun para sa atin. No? Kasi sa Pilipinas naman, nakikita naman natin na mas malaki yung kinikita natin dito kaysa sa Pilipinas ka magtrabaho. So kung titingnan po natin, hindi po unfair ang Panginoon. Merong isang kapatid nga, ang kasama niya is Chinese. Sabi niya, bakit daw ang laki-laki ng sweldo ng Chinese? Eh sabi ng amo, kasi siya nagbabayad ng bahay, magkano yung binabayaran niya. No? Eh samantalang siya, when you convert it to Philippine pesos, mas malaki pa. So sabi ng amo, mas malaki pa nga natitira sa iyo kaysa sa kanya. Sa kanya, eksakto lang. Eh samantalang sa iyo, no, mas malaki. Which is true. Which is true. Kaya kung may mga kasama kayong Chinese, malaki ng dihamak, doble, triple ang sweldo nila, mas malaki pa rin yung naiiwan para sa iyo. Kasi dito sila nag-i-stay. Ang mahal ng bahay dito, isang pera. Ang isang room lamang, 5,000 Hong Kong dollars na. Kailangan may kasama ka. So, ganun po. So, magaling talaga si Lord. Okay. Because they are delivered from all fear. Psalm 27 verse 1. Psalm 27. Ano yung nilagay ko? Romans 8? Romans 8. Okay. Romans 8, 28 to 31. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. So alam po natin na lahat ng bagay, lahat ng nangyayari sa buhay natin, God control everything. It is in the hands of God. Verse 29, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the likeness of His Son, that He might be the firstborn among many brothers. Verse 30, and those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. Kaya tingnan mo ninyo yung step na ginagawa ng Panginoon. No? Predestined, meron tayong patutunguhan, tinawag niya tayo. Those He called, He justified, pinawalang sala niya tayo. Those He justified, He also glorified. Verse 31. What then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? Kung kakampi natin ang Diyos, kapatid, wala nang tatalo sa iyo. Kasi kakampi mo na ang pinakamakapangyarihan, among sa pinakamakapangyarihan sa lahat. Kung sa Pilipinas sana, kung kakampi mo ang presidente, sinong mag-aapi sa'yo? Sige na. Oh, diba? Eh, wag na tayong lalayo doon nga lamang sa baryo natin. Kung kakampi mo yung kapitan. No. Simple lang, kung kakampi mo yung kapitan. Ay, matatakot na sila sa'yo, di ba? No, alam nila na kakampi niya ang kapitan, wala tayong magagawa. So, how much more na ang kakampi po natin ay ang nagmamay-ari ng lahat-lahat
So if God is for us, who can be against us? Kaya kapatid, huwag tayong matakot. Dahil ang kakampi po natin ay hindi matatalo kailanman. Amen. Okay. Psalm 27 verse 1, nailagay ba o hindi? Or Psalm 46? Wala rin, right? Okay. Number 5 na tayo. Di ba? At very kwan naman yung verse 31 na yan. Okay. Number 5. Because they know that they are heirs of God. Heirs means tagapagmana. Yan. Bakit kinakailangan maging masaya tayo sa mundong ito? Because they are heirs of God, tagapagmana ng Diyos. Sabi nga sa kanyang salita, God is the King of Kings and the Lord of Lords. Kung hari ang tatay mo, ano ngayon ang tawag sa'yo? Princess. Prinsesa. Tingnan mo yung katabi mo, prinsesa yan. Ganyan lang yan ang tinitingnan mo, pero prinsesa, imagine that. Bakit siya naging prinsesa? Kasi ang tatay niya ay hari. Diba? No? Masayang pakinggan. No? Dito nga sa mundo, alam natin na yung mga prinsesa, no? Nandun po na talagang maraming tao yung naiinggit. Buti pa siya prinsesa. No? Buti pa siya prinsesa. Yan. Ang tatay niya hari. Kaya nga sabi ko kanina, spiritual speaking, kapatid, no? Mas mayaman, no? Mas lamang tayo kaysa mga tao sa mundong ito na walang Jesus sa kanilang buhay. Kaya sa mundong ito na ginagalawan po natin, wala po tayong dapat ipangamba, wala tayong dapat ikatakot. Kasi ang mundong ito, nakafocus po sila doon sa mga sitwasyon sa mundo. Sa kapangyarihan, sa kagandahan, sa talento, sa kayamanan, nakafocus sa mundo. Kaya nga sabi rin niya sa kanyang salita, no, na pag tayo po ay mananampalataya, ibang-iba tayo sa mundong ito. Sa mga tao, kasi hindi na po tayo mga taong makamundo. No. There is separation already. Remember, anak ka ng Diyos. Bilang anak ng Diyos, tagapagmana. Kaya pagdating mo mamaya sa bahay ni Amo, no, yung bahay na yon, bahay ng tatay mo. Sinong tatay natin ang Panginoon? Di ba siya ang nagmamayari ng lahat-lahat? Pero pasensya ka kasi walang papel, kasi dito ka pa sa mundo. Pero kung ang pag-uusapan spiritually, yan ay bahay ng tatay mo. Ang original na nagmamayari ay ang Diyos na lumalang ng lahat-lahat. Kaya meron pong kwento na yung bata nakasakay sa tren. May kasama siya. And then, lahat daw, pag nakita daw ng bata yung malaking bahay, sabi niya, uy, pagmamayari ng tatay ko. Lahat daw ng nadadaanan, itinuturing nitong bata na pagmamayari ng tatay niya. So, ang sabi sa kanya, ay, ang yaman-yaman siguro ng batang ito. And then, later on, they found out na, sabi niya, pagmamayari ng tatay ko, dahil ang tatay ko ay nasa langit. Amen. Amen. Yes. So lahat ng nadadaanan ninyo dyan, lahat ng pinapasukan ninyo dyan ng mga building, mga groceries, pagmamayari ng tatay natin yan. Pero sandali hindi ka basta-basta kukuha. Baka pumasok ka ng grocery. Baka may dadampot sa'yo. Diba? Minsan nga sa bahay nga mismo, diba? Hindi ka basta-basta kukuha, kundi ipagpaalam muna sa tatay, sa nanay. Isn't it? Tay, nay, no, may nakita akong ganito, kuhanin ko na ito.
So praise the Lord. No? Dahil tagapagmana po ang bawat isa. Galatians 4 verse 7. Galatians 4 verse 7. So you are no longer a slave but a son, and since you are a son, God has made you also an heir. Tagapagmana. Sa mundong ito, wala man pong ipamana ang ating mga magulang. No? And natural. Wala man silang pwedeng ipamana sa atin. Pero alam natin na ang Diyos na ating pinaglilingkuran, tayo po ay tagapagmana. Merong mamamana ang bawat isa sa atin. Romans 8:16 to 17. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Verse 17. Now, if we are children, then we are heirs of God, and co-heirs with Christ. If indeed we share in His sufferings, in order that we may also share in His glory. Co-heirs, heirs, and co-heirs with Christ. Kaya pala, even in suffering, no, talagang kasama. Pero sabi nga natin kanina, wala po tayong dapat ikatakot, ipangamba, dahil kakampi natin ang Diyos. Kaya maging masaya po tayo kasi alam natin na tagapagmana. No? Di ba? Pag tagapagmana ka ng ari-arian ng tatay, masaya ka. No? Dahil alam mo na, magiging maayos ang buhay ko pagdating ng araw kasi mamanahin ko lahat-lahat ng kayamanan ng tatay. So how much more ang Diyos? Colossians 1 verse 12. Ang sabi diyan, now if we are children, then we are, Colossians 1:12. O wala na naman ang Colossians 1:12. Ayan. Giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in the kingdom of light. Kaya praise the Lord dahil ang bawat isa po sa atin qualified. So kung merong inheritance, merong mana, sabihin mo dyan sa katabi mo, qualified ka. Qualified. Tingnan ninyo sa mundong ito. Pag hindi ka totoong anak, madidisqualified ka, isn't it? Pero sabi niyan, mga anak tayo ng Diyos. So, we are qualified, ang bawat isa sa atin. Kaya purihin po ang kanyang pangalan. And the last one, number 6. Bakit po kinakailang mamuhay tayo na masaya sa mundong ito? Because God gives us the Holy Spirit. Because God has given them the Holy Spirit. Ibinigay ng Diyos ang kanyang Holy Spirit. At ang Holy Spirit na ito ang nagpapatunay na ikaw at ako ay anak ng Diyos. Ito yung ating DNA na tinatawag. Kaya masaya po tayo dahil merong Espiritu ng Diyos na naghahari po sa buhay natin. 2 Corinthians 1:21 to 22. Sabi diyan, now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. He anointed us, set His seal of ownership on us. Ownership, pag-aari ng Diyos, and put His Spirit in our hearts. Kaya ang Espiritu ng Diyos, mga kapatid, nandyan po, nasa puso ng bawat isa. Kaya nga yung puso natin, kinakailangan maging isang pusong malinis, isang pusong masaya. Kasi nandyan po ang Holy Spirit as a deposit guaranteeing what is to come. Kaya kung ating titingnan, no, hindi lang pala basta-basta tayo tinawag ni Lord.
kundi ibinigay niya ang kanyang banal na espiritu. At ang espiritong ito ng Diyos na naghahari po sa bawat isa sa atin, no, talagang gagabayan, tuturuan niya tayo para sa ganun po, tayo ay makapamuhay ng naaayon po sa kagustuhan ng Panginoon. Kaya dapat maging masaya po tayo. Kasi yung espiritong nasa atin, it is the Spirit of God. Hindi po inayaan ng Diyos na ang patuloy na maghahari sa atin ay ang espiritu ng dyablo. Kundi nang dahil sa kanyang pagmamahal, kapatid, binigyan po niya ng bawat isa sa atin ng kanyang espiritu. At ang espiritong yan na nasa atin, no, sabi nga natin, one of the fruit of the Holy Spirit is joy, is a gift. So nandyan na po yung kagalakan sa puso. So ang gagawin na lang po natin ay ipakita na mayroong joy. Kaya nga po, mamuhay po tayo sa mundong ito na may kagalakan. Palaging pinipili na maging masaya. Ephesians 3:16-17. I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love. Praise God. So kung atin pong titingnan talaga mga kapatid, no, makikita po natin dito na talagang hindi pinababayaan ni Lord ang kanyang mga tinawag. No? You and me, God called us. At hindi lamang yan, no? Makikita po natin, sabi nga natin, naghahari po yung Espiritu ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya wala po tayong dapat ipangamba sa mundo ito. Wala tayong dapat ikatakot. Dahil alam natin na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. So why Christians should live a joyful life? Bakit nga ba? Sabi natin kanina, because they know that their sins are forgiven. Napatawad na po ang ating mga kasalanan at maging yung mga darating pang kasalanan sa buhay natin ay napatawad na. Our past, present, and future sins. Kasi bukas kapatid, habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, meron tayong nagagawang hindi tama. Pero ang maganda, nandyan ang Panginoon. And we can easily, sasabihin natin kay Lord, Lord, forgive me. Cleanse me, Lord, with your precious blood. Kaya nga pinapanatili natin yung pagkakaroon natin ng repentant heart. No? Para sa ganun po, yung kasalanan natin noon, kasi mas grabe yung mga pinagagawa natin noon. No? Ngayon, no? Pwedeng makagawa tayo ulit. Pero bago natin gagawin, may magsasabi, sandali. Kasi nandyan na yung Espiritu ng Diyos na naghahari po sa buhay natin. Okay? Kaya nga, may pagbabago. May pagbabago sa buhay. At patuloy na binabago ni Kristo. Okay, another is that because they know that they are children of God. Alam natin na tayo anak ng Diyos. Kaya dapat maging masaya tayo palagi. Another is that because they are set free from sin's power. Napalaya tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. We are no longer slaves of sin. Kundi tayo po ay pagmamayari ng Panginoon. At hindi po niya hahayaan na tayo ay magkasala. Because He is there. Gagabayan ko niya ang bawat isa. Number 4, sabi natin, because they are delivered from all fear. So ano bang takot sa buhay? Wala nang dapat ipangamba. Wala nang dapat ikatakot. Huwag kayong matakot mga kapatid. Tanggalin ang takot sa buhay. Dahil yan po ay hindi po galing sa Panginoon.
kundi galing sa diablo. Kaya huwag po tayong matakot. Kaya po nating harapin ano man ang sitwasyon sa mundo ito. Another is that because they know that they are heirs of God, tagapagmana ng Panginoon. Kaya yung katabi mo, ay mayaman pala yan. Mayaman. Bawat isa sa atin mayaman. Sabi ko nga kanina, spiritually speaking, mas mayaman ka kaysa sa amo mo. Ang tingin mo kay amo mo, ang dami-dami niyang pera. Ang kayamanan niya sa mundo ito. But for you, no, eternity ang kayamanan mo. And number 6, because God gives them the Holy Spirit. Nasa atin po ang banal na Espiritu. And our conclusion, last verse, Philippians 4 verse 4. Ang sabi doon, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Kaya kapatid, huwag po natin kalilimutan, maging masaya. Pipiliin po natin that every day of our life here on earth ay maging masaya. Remember, we have freedom of choice. Ano ba ang pipiliin mo? Sa araw-araw na buhay mo sa mundong ito, kahit na napakabigat ng sitwasyon, magiging malungkot ka ba o magiging masaya? The choice is yours. Kundi ang sabi sa kanyang salita, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Amen. Panginoon, salamat Lord God sa iyong salita, na minsan pa po pinaalalahanan mo po kami, O God, na kami po, O Lord, ay maging masaya sa mundong ito. Ano man po ang aming sitwasyon, ano man ang aming bigatin, ano man ang nararanasan sa mundo, nandun po sana, Lord, na palagi po namin pinipili ang maging masaya. Na hindi po namin sasayangin ang aming mga nalalabing araw, panahon sa mundong ito, kundi nandun, Lord God, na kami po ay mamuhay sa mundong ito na mayroong kagalakan. Alam po namin, O Diyos, na ito po ay magagawa namin dahil Ikaw ang kasama namin sa aming buhay. Mapapagtagumpayanan po namin ang lahat-lahat dahil kakampi ka namin, Panginoon. Wala po kaming dapat ikatakot, ipangamba sa mundong ito. Dahil sasamahan mo po kami, Panginoon, sa lahat po ng laban po namin sa aming mga buhay. Kaya salamat, Panginoon, dahil Lord, tunay nga po, O God, na mayroong kagalakan na naghahari sa aming mga puso. Salamat, Panginoon, at ibinabalik ko po sa iyong mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Ibalik ko po